allowance cannot be used against an government official at isang impeachable officer. Hindi mo pwedeng gamitin yun laban sa kanya. Hindi mo yung pwedeng gamitin na i-suspend siya, tanggalin siya, di lalo na sa ma-impeach siya. Kaya nga sabi nga natin, yung sagot ni Sara Duterte ay answer ad coetelam. So, nire-refute niya dahil walang ebidensya. 3019 anti-graft, special special law yan. Diba? Wala siya sa revised penal code. That's a special law. Tama, 3019. Kala ko 2018. Sorry, di ba? Mahina tayo sa numero diba? So, yan. So, ano yan? Sabi nga natin, hindi mo pwedeng gamitin yun. Ngayon, di ba? Ngayon lumalabas. Dati nung talagang 125 million talagang ginastos ni Sara Duterte. 11 days. Tapos malaman-laman, hindi pala final yung notice of disallowance. Hindi pahiya kayo ngayon. Teka, paano mo gagamitin yun? Hindi final. Walang finality. Di ba? Ewan ko paano nyo babalik ta rin yung na yun. Yung decision na yun. Tapos, itong si Redon, ako naghihinala ako kay Redon Hindi kaya DDS tong si Redon? Bakit? Alam niyo yung pinagsasabi niya, di ba? Na unexplained wealth daw ni BP Sara, di ba? From 2008 hanggang 2026. From 8 million to 80 million pesos. Unexplained daw yun. Una, may yun Kaya sabi ko, ano ba to? DDS ba to? Baka tanim ito ni Sara Duterte para i-discarrel yung impeachment sa kanya. Bakit? Kasi sa impeachment, ang impeachable offense lang ay doon sa period na naging impeachable officer ka. Kailan ba naging impeachable officer si Sara Duterte? Nung manalo siya nung 2022. Bakit? Nung siya naging vice president So, ang time frame lang is from 2022 to 2026. 23, 24, 25, 26. So, yan lang ang pwede. Yung 2008 hanggang 2022, hindi siya pwedeng i-consider. Yeah? So, yun lang ang titignan mo, yung panahon ng simula na siya ay vice president. Beyond that, hindi mo pwedeng sabihin na impeachable offense yun kasi hindi ka pa nga impeachable officer. So, yung mga ginawa mo, kung meron bang impeachable offense doon, hindi yun pwedeng ikabit kay Sara Duterte. Kita nyo na, may technicality na naman doon. So, sablay na naman. Kumbaga, sinasalsal lang talaga ni itong si Terry Redon ay hindi labsan. Kahit salsalin mo, hindi lalabasan yan. Ang problema niyan, ang tatamaan niyan, na pinagsasasabi na yan ni Terry Redon, hindi si Sara Duterte. Alam niyo ba sino tatamaan diyan? Ang tatamaan na unang-una diyan si BBM at si Martin Romualdez. Bakit? Tingnan ninyo ang SALN yung statement of assets statements of assets, liabilities and net worth nila. 'Di ba? From 2022 hanggang 2026. Gaano lumaki yon in just a matter of ilang taon? 3 years? More than 3 years lang? Hundreds of millions, billions pa nga. Samantalang yung kay Sara Duterte, more or less 20 years. Di ba? More or less kasi 18 years, 2008. 2018, 10 years, plus 6 years. Diba? Hindi pala. Tama, 6 years. 7 years. Diba? Tama, 6. 18 years pala. 18 years. Kulang-kulang 2 dekada. Talagang ang lalaki yung ganun. Bakit? Yung value ng property mo, tumataas yan Diba? Diba, meron kang real property. Pag sinabi natin real property, yan yung mga lupa. Pag personal property,
Yan yung mga kotse, di ba? Something like that na valuable. Kunwari, mga alahas, yan yung mga personal property. However, yung real property, tumataas yan. Kaya kahit hindi mo galawin yan, tataas yung value niyan. At yung explanation, hindi mo na kailangan na explanation dyan. Pero itong si BBM at si Martin Romualdez, gaano inilaki yung kanilang net worth simula nung maging presidente itong si BBM at maging speaker itong si Martin Romualdez. Hindi lang hundreds of millions, billions. Kaya nagtataka ako, baka ito si Reredon, kakampi ito ni Sara. Bakit? Kakampi ito ni Sara Bakit? Pabor kay Sara Duterte at hindi pabor kay Sara Duterte yung sinasabi niya. Di ba? At ang tatamaan nun ay si BBM at si Martin Romualdez. Diba? Ay, nako po. Diyos ko, Lord. Ay, di ba? Paano nyo, di ba? Pag sinabi niya, unexplained wealth to, kasi ganito yung biglang laki. Hindi mo maiiwasan na ikumpara yan nung kay BBM. Kaya sabi nga natin, bandang huli, ang tutulong kay Sara Duterte ay yung mga gustong magpa-impeach pa sa kanya. Without their knowledge, subconsciously, yung kanilang sinasabi ay paborable kay Sara Duterte. Like nitong sinabi nito ngayong araw na ito ni Congresswoman Jervy Luistro. Sabi niya, walang ebidensya. Kulang na lang sabihin niya na magpi-fishing expedition pa kami. Si Redon, sinabi niya, unexplained wealth. Pero ang unang tinatamaan si BBM at si Martin Romualdez. So, ano pa ba? Anong mo dyan? Ano pa ang pwede mong ihirit? Well, lahat paborable. Kaya sabi nga natin, habang tumatagal ito, lalong marirealize ng publiko na ito ay purely political. Ngayon, nakikita natin, this is a purely political. Kasi yun naman talaga ang nature, sabihin na natin ng impeachment. However, mayroon pang isang makikita ang mga Pilipino dito habang tumatagal itong impeachment na ito ni Sara Duterte. Ano yon? Na ito ay escape plan, di ba? Option nitong mga pipirma sa impeachment ni Sara Duterte para hindi sila mapanagot doon sa pagnanakaw, sa korupsyon at dito sa flood control anomaly. Magkadugtong. So, unti-unti makikita. Sabi ko nga sa inyo, it's just a matter of days. The people of the Philippines will surely realize that. Bakit? Hindi ba nga? Kailan yung huli kong content dito? Sinabi ko na yung hindi nag-reply itong mga complainant doon sa answer ad cautelam ni VP Sara ay nangangahulugan na wala silang ebidensya. Nung isang araw lang yon. Ba? Ngayon ay Webes o Martes ko lang ikinontent yon. Sabi ko, ngayong linggo na yan, kakalat yan. Di ba kakalat yan na walang ebidensya dahil dyan sa answer ad cautelam. Wala pang 3 araw. Miyerkules, Webes. Pumutok na. At hindi lang klaseng putok. Mismong inamin ni Luistro. Di ba? Na-justify. Kaya kayong mga tangalista kayo, sus ko po, sabihin nyo na, kayo na ang mismo magpetisyon dyan sa mga nasa kongreso na, pwede ba pag, tigilan nyo na yung impeachment ni Sara? Kasi ang mababaon dyan si BBM. Sabi ko nga sa inyo, si BBM at si Martin Romualdez ang mababaon dyan dahil magkakaroon ng strategy dyan. Ako tinitingnan ko Ako siyempre, hindi naman tayo pumunta doon sa pagiging sabi nga litigator kasi hindi naman ako nagbar. Trip lang kaya tayo nag-law kasi tinatamad tayo magtrabaho. Kasi pag nag-aral ka ng law, may baon ka pa, may panggasolina ka pa, hingi ka lang sa parents mo. Di ba? Tinatamad tayo magtrabaho So, magtrabaho. Maglo-lawyer muna po ako. Mga classmate ko sa college, nagtatrabaho na.
Tayo, hingi pa rin. O, di ba? May panggasolina ka na. Meron ka pang baon. Di ba? Hindi ka naman problema. Kaya hindi tayo nagbara. Pero, hindi natin pwedeng malimutan yan. Kasi sabi nga natin, ano yan eh, itong sabi nga natin, pagkakataon nito ba, lalo na nasa politika tayo, itong pagkakataon na to, napakasarap na pag-usapan yan dahil nakikita mo kung papaano nila, sabi nga parang talagang binebend nila yung batas para umayon sa kanilang kagustuhan. At ito politika, itong kay Sara Duterte na ito. Diba? Itong kay Sara Duterte na ito, lalong ma-highlight. Diba? So instead na ang mangyari, itong mga neutral na Pilipino ay mapunta sa inyo, di ba? Or maging against kay Sara Duterte, kayo pa ang nagbibigay. Kung sabi nga, kayo ang number 1 recruiter ng mga DDS. Di ba? Paulit-ulit yung sinasabi yon. Halimbawa, ako, dati, hindi naman ako DDS. Pero paulit-ulit kayo na, DDS ka. O, sige na nga, DDS na tayo. Patay kayo ngayon. Naging DDS tayo. Di ba? O, paulit-ulit din kayo na, sabi niya, may ebidensya. Eh, wala naman talaga. O, sinabi ni Luistro, wala talagang ebidensya. O, di ba? Walang ebidensya eh. Anong gagawin natin? Di ba? Ipipilit natin ng may ebidensya. Sige nga. Ano ang pwedeng ebidensya ninyo dyan? Oh. Mas magaling pa kayo kay Mas magaling pa kayo kay Luistro eh. Siya nga yung number 1 at isa sa mga gustong-gusto na ma-impeach si Sara Duterte dahil ang sabi ng mga chismoso nating mga kasama dito, may utang daw na 8 million kay attorney, 'di ba? Yung asawa kay attorney Carpio, Mans Carpio si Luistro, tapos madadali pa siya at masasama siya doon sa usapin ng flood control anomaly at nadilibiran pa siya ng pera. So definitely talagang gusto niya ma-impeach si Sara Duterte. So wala, diba? So ano pang gagawin natin dito? Kaya ngayon, sabi nga natin, bloodbath eh. Di ba? Ngayon pa lang, hindi pa nga nagsisimula. Parang nagba-bloodbath na. Bakit? Yung tinutumbok ng sinasabi ni Terry Redon, papunta kay BBM at kay Martin Romualdez. Ba? Tandaan nyo yan ha, tandaan nyo yun. Yung ibinibintang kay BP Sara na unexplained wealth, ang bandang huli niyan, ang matutumbok niyan si Martin Romualdez at si BBM. Magsisisi kayo at itong mga tangalista at itong mga gustong-gustong i-impeach si Sara Duterte, you will course si Terry Redon. Bakit? Bakit pa niya bringing up yung ganong klase? Hindi ba siya nag-iisip? Di ba? Kulang ng actually kahapon nag-apply ako ng bar eh. Kaya lang next year pa daw kasi magre-refresher ako. Kala ko pwede na ako ngayong taon na to eh. Pinababalik ako, magre-refresher pa ako. Putang ina. Okay lang naman yan, di ba? So sabi nga natin, wala na, inamin na ito na, ulitin natin, inamin na ni Luistro, walang ebidensya, fishing expedition lang talaga nangyayari. Yung sinasabi na explain wealth, papunta yan hindi kay Sara Duterte, papunta yan kay BBM at kay Martin Romualdez. Kasi yun ang sinasabi ni Sara Duterte na bloodbath. Kumbaga meron ng may trailer na kayo nakikita ngayon eh. Di ba? Sabi nga natin, yung mga napangalanan sa listahan ng 18 na sabi nga Marines at Army, don't expect from them na mag-no-no sila. 100% yang sila JJ Suarez, sila Luistro, sila Abante, sila Chua, sila ay mag-yes sa impeachment ni Sara Duterte. Bakit? Sapagkat yun lang ang kanilang tanging takas para makaligtas sila dito sa flood control anomaly. Sabi nga natin lahat naman nagsasabi, di ba?